Magandang araw sa lahat ng mga kapis-wifi natin dyan. Muli, nandito naman tayo ulit para sa ating panibagong video. Okay, so naglabas na tayo guys ng video about si Dita OLT with configuration. Nung una is si Dita OLT GPON 1 PON po yun. In this video naman, ang gagawa natin ng tutorial, full configuration is itong si Dita ePON OLT naman. Pero 4 PON po siya. Ang exact model po niya is FD1204S. Okay, so kung nagbabalak po kayong bumili nito or nakabili na kayo, this video is for you. So saan nga ba advisable gamitin itong mga ganitong OLT? Well, maganda po ito sa mga barangay-barangay pa rin. At syempre, since multiple PON module po siya, mas the best gamitin to. Kasi marami kang magiging option sa deployment. For example, PON 1, ganitong street, itong punto, ganitong street naman. So, ikukumpara mo sa 1 PON lang, maganda pa rin yung multiple PON kasi pwede mo siyang laro-laruin during your deployment. Okay, then price range nito, mura lang din. 4 PON na siya. Around 22k more or less lang yata itong ganitong model kung hindi ako nagkakamali. At sa mga ports naman niya, so combo po siya. Pwede kang gumamit dito ng SEP. At saka kung gusto mo namang malayuan with 10GB output, so meron po siya ditong option, no, itong dalawa na to. Pwede mo yung saksakan ng mga SEP Plus, di ba? And then, yun nga lang, compared natin sa yung unang video natin about si Dita OLT na 1 PON GPON, ito is wala siyang Wi-Fi interface na pwede na sana natin siyang i-config doon. So ito is meron siyang management port. So kailangan tayong mag-connect dyan para ma-config natin siya. So sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga ePON OLT is usually plug and play na po talaga ito siya. Pero applicable lang po yun kung single services lang yung ino-offer mo or paggagamitan mo. Pero if gagamitin mo siya, then may multiple services ka, so kailangan pa rin natin tong i-config para gumana. So yun yung gagawin natin in this video guys. So patatagusin natin yung PPPoE at saka hotspot lang for this tutorial sake. Gagamit tayo ng dalawang VLAN for those services. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa ating laptop. So before tayo mag-proceed, gagawa muna tayo ng PPoE account na gagamitin natin para sa tutorial na to. So madali lang, test lang siguro. Test, then password natin 12345. Services PPPoE, then 30. Ito 30 MB. Test natin yan mamaya kung talagang gagana ba. Then sa hotspot naman natin, gagawa din tayo dito ng user. Sabihin natin si Dita lang. Si Dita. Okay? Si Dita. Profile. Ito lang siguro sa default. Apply. Okay. Okay, meron na tayong PPoE at meron na din tayong hotspot. Nga pala, ang VLAN na gamit natin dito is para sa PPoE client is 101. Yan. 101 na VLAN. And then, dito naman sa ating hotspot, itong 1 month na lang na hotspot, 102 naman. 102. Yan, 102. Okay? Ngayon, proceed na tayo dito sa ating browser at i-open na natin yung ating si Dita OLT. So sa si Dita guys, kailangan pa rin natin ng HTTPS something. Yan, HTTPS. Then, ganyan. At saka yung address niya, which is makikita nyo naman sa ibabaw ng sticker, 192.168.1.100. Yan. Okay? So, XPON OLT. So, di ba nakakalito siya kung XPON ba tong OLT na to or ePON lang? Pero sa sticker kasi niya, ePON lang. I don't know kung pwede itong GPON. Then, yung username naman is root at saka password is admin by default. Login tayo. So, ayan na siya guys. Yan po yung interface niya. So, kunting familiarization lang tayo guys muna. So, dito sa OLT, ang una nating makikita dito is itong mainboard, which is, yun nga, system info niya. Yan, so yan yung mga makikita natin dito. Ano bang mga importante dito? Okay, so dito tayo pwedeng mag-add ng mga user or pwedeng mag-edit ng ating mga password. Then login management. Ano ba yan? Bakit ganyan?
So, not necessary na siguro yan. And then, dito, okay. So, dito natin makikita yung VLAN config. So, ito lang yung gagamitin natin mamaya. And then, sa switchboard naman, tingnan natin. Okay, so yan lang yung mga options natin dyan. And then, yun nga, yung mga GE ports natin, combo, mga 1G lang. And then, may dalawa tayong pin G. Okay? So, maganda na. Kung ang server mo is malayo, then, ida-direct attach mo to. So, gagamit ka ng mga ports na to. Dalawa na, dalawang option na. Pwede ka pang mag-extend ng another. Lupit. Okay na po yan. And then, dito naman sa phone board, ano ba yung makikita natin dito? Dito natin makikita yung mga phone information. Yun. So, madami na naman tayong mga makikita dito mga, ano ba tong mga to? So, dito, ONU list. So, meron tayo ditong ONU na isa na nakakonect. Then, tingnan natin yung optical reading niya. So, negative 3. Kasi malapit lang. Binend ko lang yung wire para medyo tumaas-taas yung reading. Balik tayo dito sa main board at umpisa natin siyang i-config. Okay? So, dito lang tayo agad diretso guys, sa VLAN. Then, punta tayo dito sa VLAN config. As you can see, sa default, VLAN 1 lang yung nandyan. Magdadagdag lang tayo dito ng dalawa. Which is, yun nga, yung 101 para sa PPOE at saka 102 para sa ating hotspot. Confirm lang diretso. Success. And then guys, supposedly dapat kasi tag ports to. Unfortunately, hindi natin siya ma-select as tag ports. Hindi natin siya ma-select. Basahin nyo lang to. Ayan Attention, the port can be configured for tag ports only for its VLAN mode is trunk or hybrid. Gagana lang pala yung tag ports kapag ang ating mga interface is naka-trunk or hybrid. So, saan natin yan makikita? Punta tayo dito sa OLT port VLAN. Ayun. So, as you can see, puro access yung ating mga interfaces. So, ang gagawin natin, either trunk or hybrid. Tayo, alam nyo naman, gusto natin ng hybrid. Hybrid tayo, guys. Then, apply nyo lang dito, guys, apply. Isa-isahin natin to. Hybrid, apply. Okay? Hybrid, apply. Hybrid, apply. Then, skip na natin tong mga XGE ports kasi hindi naman natin yan magagamit. Direct na tayo dito punta sa mga phone. Hybrid, apply. Hybrid, apply. And then, hybrid, apply ulit. Hybrid. Yan. Okay? After nyan guys, mayroon pa ditong isang apply. Huwag nyo yung kalimutan para mag-take effect yung pinagagawa natin dito sa ibabaw. Apply nyo. Okay? Then, balik tayo dito sa ating VLAN config. Then, try natin kung makakapag-tag ports na ba tayo. Example, sa 101, edit natin. So, ayun. Pwede na natin siyang i-check as tag port. Diba? Ang gagawin lang natin is itong mga GE ports, gawin lang natin itong tag. I-check lang natin. Same sa mga phone ports. Yan. Confirm. Same sa 102 natin. Ganon din yung gagawin natin. Tag ports lang lahat. Pati mga phone, tag ports natin. Ayan. So, kakaiba po siya sa GPON. Kasi sa GPON, hindi mo makikita yung option ng phone sa tag at untag. Yung mga GE lang. So, sa IPO naman is kitang-kita. Matatag mo siya. Ayan. So, meron na guys, Yun lang yung gagawin natin sa side ng OLT natin. Kung may multiple VLANs ka dyan guys, i-add mo lang ng i-add dyan. Ganun lang, kasimple yung steps. Ngayon, punta naman tayo sa ating ONU. Dito naman tayo magko-config. At iti-test na natin kung magpupunik nga ba. So, yung gamit natin na ONU is itong 5v5 na clone. Ayan. Ang gagawin lang natin dito is punta tayo sa Wi-Fi and then mag-add tayo dito ng dalawang SSID. Doon na lang tayo mag-check para mabilis. So, new. Pangalanan lang nating PPPoE. Then, enable SSID. Apply. Number 3 yung number niya guys. Para mamaya sa binding, hindi tayo malito. Number 3 yung PPoE natin.
Then mag-add pa tayo ng isa naman para sa hotspot. Enabled pa rin, apply. Ayun. So number 4 naman yung ating hotspot. And then balikan natin yung ating Microtech. So yun nga. Dito tayo sa PPP, then active. So hindi pa active yung test na ginawa natin dito, guys, oh. Wala pa. Itong test na to. Okay? Then, sa hotspot naman, IP, hotspot. So, yung ginawa natin na yung si Dita, wala pa. Itong si Dita na asa na yon? Yan, itong si na to. Na user, wala pa. Hindi pa siya active din. Okay? So, i-check natin yan kung gagana ba yung ating configuration. So, punta lang tayo sa one configuration ng ating ONU. Then, mag-new tayo dito, guys. Unahin natin yung PPPoE natin. PPoE. And then, syempre, VLAN tayo, 101. And then, dito, test lang. Oy, mali. Test. Then, 1, 2, 3, 4, 5 ba yun? Or 4? Balikan natin, guys. Baka mamali tayo. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Then, dito na sa binding, i-bind natin yung SSID 3. Okay, so yan lang siguro. Wala na tayong ibang gagawin dyan. Say, apply natin. Tingnan natin kung gagana ba. Ayun. Then, punta tayo dito sa one information kung nag-connect sa ating server. Ayun, so connected siya, guys. Ito yung IP niya, oh. 10.30.253. So, tingnan natin sa Microtech kung tama. Dito tayo sa active connection. Ayun, si test natin, oh. Online na din. Active na din siya. So, 10.10.30.253. Okay, so nag-connect siya. Then, yung hotspot naman, balik tayo dito sa one configuration ulit. Then new, and then okay na to, IPOE. Dito lang sa one mode, palitan natin to ng bridge, and then VLAN niya is 102. Then yung SSID is yung 4, yun yung i-bind natin. Yan, apply lang. Hopefully gumana siya. So iti-test natin siya gamit yung ating phone mamaya. Okay, so wala na siguro, yun lang yung gagawin natin. Pero tested na natin, guys, yung ating PPoE, gumana na siya. Yan, connected na siya. Saan nga ba yun? Ayan, o. At makikita din naman natin siya sa ating Microtech. Ito na lang, itong ating hotspot. Hindi kasi natin ito matitest, even though connected yung status niya. Kailangan pa natin siyang i-test sa ating mobile phone kung magre-redirect ba siya at kung papasok ba yung si Dita na user na create natin dito. Asa na ba yun? Dito. Dapat mag-active siya dito. Okay? So, sige. I-test natin. Pero kita nyo naman, ganun lang po kadaling mag-config ng OLT. Lalo na kung ipon. Okay guys, so moment of truth. I-try na natin yung ating pinagagawa kung gumagana ba. Yun, so unahin muna natin yung ating PPoE. Hanapin nga natin yun. So wala yung password eh. So ito yung hotspot. So ito naman yung PPoE natin. Check natin, guys. Kung yun, so connected na tayo agad. Meron ba kaya tong internet? Check natin. YouTube tayo, kung gabas ba yung YouTube. Okay, so meron naman, oh. So meron nga. So speed test tayo, guys. Speed test tayo. Ayan. Tingnan natin kung okay nga ba. Yun. So 30 Mbps yung chinek ay sinet natin sa kanya. Okay. So ayan, meron nga siyang internet. Yun, sumobra pa nga. 30 Mbps. So, gumagana siya, guys, sa PPoE. So, i-check natin naman ngayon yung hotspot. Kung talagang goods na goods.
Yun. So, gumagana. Malaking check yung PPOA sa setup natin. Ngayon naman, try naman natin yung hotspot. Asan ba yun? Ito. Hotspot. Okay. Yun. So, connected. Basta ganyan yung wifi natin guys na makikita. Yung sign in required. Meron po yung hotspot. Yun nga lang, dito sa phone na to, kailangan pang pindutin. Not like sa iba na automatic na siya. Okay, so pindutin natin to. Ayun, so lumabas nga siya. Try natin yung ating butcher na ginawa, which is yung si Dita. Sana mag-connect. Connect. Ayun. Ha? Ba't wala? Ayun. Siguro connected na to guys. Ayun connected na nga siya. Okay, so balikan natin yung ating dito. Tingnan natin kung connected nga. Ayan, connected. Ayun, so unlimited. Connected nga siya guys. May multiple window ka or sub-window, gagana po siya. Lagyan mo lang ng mga corresponding bilan, then yung kanyang generator, okay na. So, ganun lang kasimpleng i-config itong si Dita bilan, guys. Super dali. So, speed test nga natin to. Kung meron nga bang internet. So, yung PPOE natin is 30 Mbps plus. So, try naman natin itong ating hotspot. I think mga nasa 5 lang to. Ayun. So, mga 5 nga lang. Pero at least meron, di ba? Gumana siya. Again, yung upload, tingnan natin. So, meron din. Ayun na nga, guys. Di ba ang dali lang niyang i-config? Napakadali. Susundan nyo lang yung mga steps natin, guys. So, window pa man yung gagawin mo or multiple window setup like OnePi or kung anong system man yung gamit mo. Ganun lang kasimple. Kung gusto mong gamitan ng ipon na OLT from si Dita. Super dali. Diba? Okay, so tingnan natin dito kung online nga yung si Dita natin na user. So active po siya si Dita. So sa mga interested po dyan, sa mga si Dita OLTs, mapa-Jipon man yan or ipon, PM lang po kayo kay Ma'am Aloha Domingo or sa EWB Network Facebook page. Don't worry sa mga Mindanao friends natin dyan. Meron na po silang bagong kakabukas lang ng warehouse dito sa Davao. So madali na lang po kayong umorder. Si Dita man yan or mga fiber optic cables, kumpleto syempre. So, maraming salamat po sa panonood at hopefully nakatulong po itong video natin. Kita-kits na lang po ulit sa susunod nating tutorial.